Isang lalaking naaresto sa raid kaugnay ng investigasyon kay Nancy Guthrie ay nagsabing wala siyang alam. Sabi ng sheriff ng Pima County, hindi pa raw inaalis bilang suspek ang lalaki sa kaso ng nawawalang 84 anyos na ina ng Today Show host na si Savannah Guthrie. Ngayon, nalaman natin ang high-tech na posibleng sagot kung sino ang nasa bahay ni Nancy Guthrie. Habang ang paghahanap ay umabot ng mga linggo, tinusubaybayan namin ang kasong inilahad ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Hey mga kaibigan, maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa kasong ito kasama namin. Naibabahagi namin sa inyo ang kwentong ito dahil sa aming kahangahangang partner, Morgan and Morgan. May dahilan kung bakit. Ang On The Case ay kilalang true crime show sa YouTube at may dahilan kung bakit. Ang Morgan and Morgan ang pinakamalaking injury law firm sa Amerika. Mahigit 35 taon na silang lumalaban para sa tao at nakabawi ng mahigit 30 bilyong dolyar para sa kliyente. Makikita sa track record nila may mahigit 1,000 abogado sa mahigit 100 opisina sa bansa. Ang Morgan and Morgan ay parang isang hukbong lalaban para sa iyo. Isang koponan na lalaban ng todo para makuha ng kanilang mga kliyente ang nararapat na kabayaran. Hindi lahat ng law firm ay pare-pareho. Kung mali ang iyong makuhang abogado, baka talo ka na bago ka pa magsimula. Kung nasugatan ka, subukan ng Morgan and Morgan. Libre ang bayad maliban kung manalo ka. Bisitahin ang forthepeople.com/OTC para sa detalye. I-click ang link sa ibaba or iscan ang QR code sa screen. May ilang mga sandali habang tumatagal ang kasong ito at hindi ko alam kung ganito rin ang nararamdaman mo. Mukhang papalapit na ang mga investigador at maaaring makamit na ng pamilya Guthrie ang hustisyang hinahangad ng marami. May mga oras din na may bahagi ng investigasyon na talagang nakakabahala, kaya mukhang marami pang kailangang gawin ang mga autoridad. Inanunsyo ng FBI na halos 20,000 tips ang natanggap nila mula nang mawala si Nancy Guthrie noong Pebrero 1 ayon sa sheriff ng Pima County sa panayam ng NBC News. Sa kabuuan, nakatanggap ang FBI at Pima County Sheriff ng halos 50,000 tips. Napakaraming impormasyong kailangang suriin. Ngayon, naririnig natin mula sa lalaking na-detain sa raid sa kanyang bahay 1 linggo na ang nakalipas. Ito ang taong pinara sa isang traffic stop sa Tucson malapit sa isang Culver's. Hindi siya inaresto, kundi na-detain, tinanong at pinalaya. Ngayon, naglabas siya ng pahayag sa pamamagitan ng kanyang abogado. Siya ay 37 anyos na lalaki na detain siya ng isilbi ng autoridad ang 2 federal search warrant. Isa doon ay nangyari nung traffic stop kung saan pinara siya habang sakay ng isang Range Rover at ang isa pa ay naganap sa kanyang bahay kung saan siya nakatira kasama ang kanyang 77 anyos na ina. Ang address ng taong ito ay sa bahay na nagkakahalaga ng halos 1,000,000 dolyar sa maganda at maayos na komunidad, mga 2 milya mula sa bahay ni Nancy Guthrie. Naglabas ng pahayag sa 12 News sa Phoenix ang isang law firm mula Arizona, tinukoy ang kliyente nilang si Luke Daly. Ayon sa law firm, kinumpirma nilang si Luke Daly ang paksa ng 2 search warrant na inilabas at isinilbi noong Pebrero 13, 2026. Dinite ng mga autoridad si Ginoong Daly at ang kanyang ina habang isinasagawa ang search warrant. Wala ni si Ginoong Daly o sino mang iba pang Ginoong Daly na may kaugnayan kay Nancy Guthrie at wala silang anumang impormasyon tungkol sa kanyang pagkidnap. Tulad ng buong komunidad ng Tucson, umaasa rin sina Ginoong Daly at ang kanyang ina na maibabalik si Nancy sa kanyang pamilya ng ligtas. Ang lalaki ay dinitain na ngunit pinalaya rin. Ito ay noong gabi ng ika-13 nang pumasok ang SWAT team sa kanyang bahay. Si Sheriff Chris Nanos ng Pima County ay naglabas ng pahayag na pinawalang sala ang pamilya Guthrie. Ngunit tumanggi ang FBI magkomento, pati na rin sa paglilinis sa mag-asawang Guthrie. Pero ito ang sinabi ni Nanos nang tanungin siya tungkol kay Daly, na tinukoy pa nga niya bilang isang person of interest. At ang tanong ay kung nalinis na ba siya sa kasong ito, sinabi ni Nanos sa 12 News, ayon sa utos ng korte, kailangan naming halughugin ang mga bahay na may mga tao sa loob, pamilya, kaibigan at EBP. Hindi pwede silang manatili habang naghahanap kami. Dinetene ba sila? Siyempre hindi, malaya silang umalis, pero hindi sila pwedeng manatili sa loob ng bahay. Alam namin na isang tao lang ang hinahanap namin sa bahay na yon at ang isa pang hinahanap namin ay si Nancy. Wala si Nancy doon. Nagbigay ng pahayag sa amin ang person of interest. Ibinigay niya kung anuman ang hinihingi ng warrant. Siguro, humingi ng pisikal na katangian tulad ng buccal swabs o mga larawan or fingerprint.
Nakuha na namin ang lahat ng kailangan at pinalaya na siya. Ibig sabihin ba nito ay hindi na siya suspect? Gagawin pa rin namin ang trabaho namin. May ebidensyang kailangan pang iproseso mula sa bahay. Paano kung makita namin ang DNA ni Nancy doon ngayon? Sagot ito sa one-on-one interview sa 12 News. Ang sheriff naman nagsalita na parang pangkaraniwang usapan doon. Hindi malinaw kung may natagpo ang DNA sa loob ng bahay ni Daly. Pero muli, ang kanyang law firm, ang kanyang abogado, ay naglabas ng pahayag na nagsasabing wala siyang kinalaman at wala siyang alam sa nangyari kay Nancy Guthrie. Ngayon, maari mo na. Iba-iba talaga ang interpretasyon nila. Ngayong linggo, pumupunta ang mga autoridad sa mga tindahan ng baril sa Tucson. Ayon sa ulat, may dala silang listahan ng mga pangalan at larawan. Tinatanong kung may pamilyar ba sa mga may-ari ng mga customer mula pa noong nakaraang taon. Naghihintay pa rin tayo kung ang DNA sample mula sa bahay ni Nancy ay magiging matibay na ebidensya. Hindi alam ang sample, pero sigurado tayong hindi ito tumugma kay Nancy, sa pamilya niya o sa malalapit sa kanya. Nang inilagay ito sa CODIS, ang FBI database ng mga naaresto o nahatulan wala ring tumugma. Pero hindi ibig sabihin na walang silbi ang DNA. Dahil ang CODIS ay may mga 4% hanggang 6% lang ng populasyon sa database na yon. Ayon sa sheriff ng Pima County, ginagamit ng mga investigador ang genetic genealogy para tukuyin kung kanino ang DNA sample na nakuha sa bahay ni Nancy. Napag-usapan natin kahapon ang isa sa mga kaso kung saan nakita natin na gumagana ang teknolohiyang iyon sa paglutas ng mga kasong maaaring hindi na maresolba. Ito ay proseso ng pagkuha ng DNA sample at pagkatapos ay pagtukoy sa tao base sa kanilang pinagmulan at pagtutugma nito sa mga tao sa kanilang family tree. Pumupunta sila sa mga database tulad ng 23andMe at tinitingnan nila kung makakahanap sila ng anumang katangian na maaaring mayroon ng isang ikatlo o ikaapat na pinsan. At muli naging matagumpay ito sa maraming mga kaso. Ngayon, ito ang video ng pag-aresto kay Victor Antonio Martinez Hernandez. Walang kaugnayan ito kay Nancy Guthrie, pero nakatulong ang genetic genealogy para malutas ito. Isang mamamatay tao si Martinez Hernandez. Noong Agosto 2023, ginahasa at pinatay niya si Rachel Morin sa Maryland. Si Morin, na 37 taong gulang, ay inang may 5 anak na lumabas lang para mag-jogging sa trail. Si Martinez Hernandez ay iligal na nasa Estados Unidos. Tumakas siya mula sa kanyang bansang sinilangan na El Salvador matapos maglabas ng warrant para sa kanyang pag-aresto dahil sa pagpatay doon. Nang ipinasok ng autoridad ang DNA mula sa krimen sa Maryland sa CODIS, walang tumugma. Kaya makikita mo ang pagkakatulad nito sa kaso ni Guthrie. Wala sa CODIS si Martinez Hernandez dahil wala pa siyang kriminal na record noon sa US. Tinulungan sila ng genetic genealogy na suriin ang mga marker ng lahi at gumawa ng family tree. At sa huli natunton nila siya at natagpuan 10 buwan matapos ang pagpatay kay Rachel Morin sa labas ng isang bar sa Tulsa, Oklahoma. Tatawagan kita kapag nakuha ko na ulit ang telepono. Si Martinez Hernandez ay habambuhay na nakakulong na walang parol. Ngayon, isa pang malaking kaso kung saan ang genetic genealogy ang nakalutas sa kaso ay ang kilalang Golden State Killer. Sa totoo, ito ang kasong ang nagpakilala ng proseso sa publiko. Sa California, maraming kaso ng panggagahasa at higit 100 pagpatay ang hindi nalulutas ng mga tagapagpatupad ng batas sa loob ng mga dekada. Nakuha ito noong dekada 70 at 80 pero itinabi nila ang DNA samples, hindi tumugma sa CODIS. Nang naging available na ang genetic genealogy, ikinumpara ng mga autoridad ang kanilang sample sa GED Match, isang pampublikong DNA platform na ginagamit ng tao sa paggawa ng family tree. Hindi nila nakuha ang direktang tugma sa kanilang suspek pero natagpuan nila ang mga malalayong pinsan ng lalaking kalaunan nilang inaresto at nagawa nilang matukoy si Joseph D'Angelo. Isa siyang dating pulis at siya ay ang Golden State Killer. Inaresto siya noong 2018. 80 na siya ngayon, buhay pa rin siya at nagsisilbi siya ng 13 magkakasunod na habambuhay na sentensya. Sabi ng autoridad, nakagawa siya ng maraming panggagahasa, ngunit dahil sa Statute of Limitations sa California, hindi na siya pwedeng litisin. Balikan natin ang investigasyon kay Nancy Guthrie. Iba ito sa naunang 2 kaso. Hindi natin alam ang kinaroroonan niya. Hindi natin alam kung buhay pa siya.
Pero ang katotohanan na may nakuha ang mga pulis na sample mula sa bahay niya na hindi kanya at hindi rin sa pamilya niya. Maaaring yon ang maging susi para malutas ang kasong ito ngayon. Nagsalita na rin ang sheriff sa publiko at sinabing naniniwala siyang ang nakita sa harap ng bahay ni Nancy Guthrie. Maaaring hindi lang sila ang sangkot dito. Ayon sa kanya, hindi nila inaalis ang posibilidad na may higit pa sa isang tao, isang kasabwat sa kasong ito. Hindi tiyak kung may iba pang video ang awtoridad, maliban sa mga larawang inilabas nila ng taong nakamask at may baril sa tapat ng bahay ni Nancy. Ayon sa sheriff, tiwala siyang planado ang krimen at kilala ng salarin ang kanilang target. Sa panayam, sinabi ng sheriff na kutob lang yon. Lumabas din ang tanong kung nasa Mexico si Nancy. Madali siyang makakarating sa border mula sa bahay niya, wala pang 2 oras sa biyahe patimog. At ganito ang itsura ng border crossing. Ito ang pinakamalapit sa Tucson. Nasa Nogales, Arizona ito at pwede kang tumawid papuntang Nogales, Sonora, Mexico. May malaking pader doon. Madalas mo na sigurong nakita ito dahil ginagamit ito bilang background sa mga talumpati sa imigrasyon tuwing kampanya. Madali lang magmaneho papuntang Mexico mula Estados Unidos dahil bihira kang pahintuin. Mahalagang tandaan na maraming kamera sa border crossing na yon na nagbabantay sa bawat sasakyang tumatawid papuntang Mexico. Ngayon, may mga option sa labas ng lugar kung saan may malaking pader na pwede mong lakarin at tumawid papuntang Mexico. Pero napakahirap ng lupain doon, parang disyerto, at hindi ito patag. Mapapaisip ka kung gaano kalaki ang chance na ang kidnapper at si Nancy Guthrie ay gagawin ang paglalakbay na iyon. Ayon sa FBI sa CBS, nakipag-ugnayan na sila sa Mexico pero sabi ng Pima County Sheriff, walang ebidensya na dinala si Guthrie sa kabila ng border. Tinanong ko si retired FBI agent Greg Rogers kung posible bang umabot sa Mexico ang paghahanap na ito. Hindi, masisiguro ako sa iyo na yung mga federales, ang Mexican Federal Police, ang ating mga katapat, ay kasali na sa kasong ito mula pa sa simula. Ibig kong sabihin, literal na mula pa sa umpisa dahil na rin sa lapit kung gaano kalapit ang tukson sa hangganan. At muli, gaya ng sinabi mo, napakadaling magmaneho papuntang Nogales pero may mga camera at ganun din. Dagdag pa, masasabi ko sa iyo, basis sa mga taon ng pagtatrabaho ko sa mga kaso ng cartel, ang Mexican Federal Police ay may napakalapit na ugnayan sa mga cartel. Meron sila at nakausap na nila ang mga ito tungkol dito. Dahil kung siya ay nasa Mexico, lalo na kung siya ay nasa lugar ng Nogales, napaka-aktibo ng bagong henerasyon ng cartel doon. Alam nila na walang nangyayari sa teritoryo ng cartel na hindi nila alam. At hindi ko sinasabi na hindi ako naniniwala na may kinalaman ito sa mga cartel. Yung punto ko, tiyak alam nila yon. And ang Mexican Federal Police ay nakikipag-usap sa kanila tungkol dito. Dahil walang nangyayari sa isang lugar na sila ang may control na hindi nila alam. Tinaasan na ang reward para sa magbibigay ng impormasyon tungkol sa kasong ito. Nag-aalok ang FBI ng $100,000 bilang gantimpala at ngayon ay nag-aalok din ang Crime Stoppers ng gantimpala na $100,000. Pagkatapos mag-abot ng pera ang personal injury lawyer sa Wisconsin. Samahan niyo kami ngayon para pag-usapan muli ang kasong ito. Bilang missing persons private investigator, pribadong investigador na si Steve Fisher, maraming salamat, gaya ng dati, sa pagsama sa amin dito sa Law and Crime. Alam mo ngayong araw nagkaroon ako ng sandali na ganito kasi ika-18 araw na. At pakiramdam ko may mga pagkakataon talaga na parang nararamdaman mong may nangyayari na. At alam mo siguro dahil dun sa raid sa bahay, pakiramdam mo na, sige eto na, papalapit na sila. Pagkatapos malalaman mong pumunta sila sa tindahan ng baril na may listahan ng 20 hanggang 40 pangalan. Natanong ka na ba kung nakita mo ang mga taong ito? At pagkatapos, mag-aalala ka na baka hindi pa talaga sila ganun kalapit. At ngayon ay 18 araw na, 17 araw o kung ano man iyon. Na parang nahihirapan talaga silang hanapin ang mga taong responsable at hanapin si Nancy. Parang ano? Base lang sa nakikita mo, gaya nating lahat na parang tumitingin lang mula sa labas. Ano sa tingin mo ang kalagayan ng investigasyong ito?
Well, gaya ng sinabi ko, mahirap talagang sabihin. At napansin ko, alam mo yon, kapag may mga business visits na ginagawa sila kung saan nagtatanong sila, nagpapakita ng mga litrato, at alam nating pumupunta sila at ipinapakita pa mismo ang kanilang surveillance video sa ibang mga negosyo. Pero sinabi nila na may 400 silang tao, mga ahente, deputies at iba pang mga investigador na nagtatrabaho sa kasong ito. Kaya kahit na may tinutumbok na silang tao gamit ang genealogy or sa anumang natutunan nila sa pag-serve ng search warrant, patuloy pa rin nilang gagawin ang iba pang mga bagay na yon. Parang pang-seguridad lang bilang fail-safe. Kaya sa tingin ko hindi ganun. Hindi ko talaga iniisip na senyales na wala talaga silang kahit ano. Pero magugulat ako kung wala ng ibang search warrants kahit papaano na alam nating na-serve ngayong araw. Medyo nagsisimula na akong kabahan. Sa tingin ko, oo, base lang sa paraan ng kanilang pag-uugali. Sa tingin ko, magkaiba ang paraan ng pagharap nila sa unang search warrant kay Guy Carlos sa Rio Rico at sa huling search warrant na kanilang sinerve. Dagdag pa, sa Range Rover, alam mo yun, parang malinaw sa kanila na, oy, si Carlos wala siyang kinalaman dito. Paulit-ulit nilang sinasabi na hindi nila inaresto ang mga tao pero tuloy ang pagproseso ng ebidensya. Iba ang mensaheng lumalabas doon. Napapaisip ako kung may connection nga doon. Hindi naman ibig sabihin may pananagutan sila pero may connection'ng nagtutulak sa kanila sa susunod na hakbang. Oo, madalas naming ibinabalita ang maraming kwento ng tagumpay tungkol dito. Kapag ang mga kaso at mga taong tumatakas ay nahuhuli sa loob ng unang 24 hanggang 48 oras, parang nasasanay na tayo rito. At 18 araw na ang lumipas, katulad ng ibang kaso ng mga nawawala na hinawakan mo. Alam kong iba ito kaysa sa karamihan. Parang ano ang pakiramdam sa ika-18 araw kadalasan, nag-aalala ka. Kasi kung nandito pa rin tayo pagkatapos ng isang linggo, parang inuulit lang natin ang ginagawa. Puro DNA na lang ang sinusuri. Hindi ko sinasabi na hindi sila nagsusumikap at hindi nila sinusundan ang mga lead at na walang pwedeng mangyari. Pero nag-aalala ka rin habang lumilipas ang panahon na mas lalo at lalong magiging mahirap lutasin ang kasong ito. Oh, alam mo, ang kasong ito ay kakaiba kahit para sa mga veteranong ahente ng FBI. Ibig kong sabihin, ang mga ganitong uri ng ransom na situation at pagkidnap sa isang 84 na anyos na babae ay hindi talaga nangyayari. Pero, tiyak na naging kasali na ako, naging investigador na ako sa mga kasong naging high profile at tumagal ng matagal tulad ng kay Kylie Rodney at um, um, alam mo, um, Riley Strain sa Nashville at iba pa. At alam mo, parang napapagod ka na rin, alam mo yun, kung saan nagsisimula kang makakita ng iba't ibang teorya. Alam mo, lumalabas mula sa publiko na ayos lang naman at ang mga pulis ay nagiging mas tahimik. Pero hindi ibig sabihin nun, alam mo, sa lahat ng mga kasong yun, parang may pag-asa pa rin na parang, Diyos ko, umabot na tayo sa kaso ni Kylie. Sa tingin ko, 3 linggo na o parang ganun. At parang walang nangyayari tapos bigla na lang nangyari. At naniniwala talaga ako na kung wala talaga silang nahanap at ang tinutukoy ko dito ay ang FBI, kung wala talaga silang nahanap, sa tingin ko makakakita tayo ng mas maraming public outreach, mas maraming mga press conference na ganon. Naniniwala talaga ako na may sinusuri silang ebidensya, maaaring genealogy, DNA, mga pahayag ng saksi or kung ano pa man yon. May mga surveillance na hindi natin alam. Naniniwala talaga akong may sinusuri sila dahil hindi sila lumalabas. Gusto nila ng surveillance pero hindi sila lumalabas. At um, hindi sila nagkakaroon ng mga regular na press conference na sinasabi nilang kailangan nila ang tulong ng publiko. Di ba? At ito lang, at alam mo, ang FBI maaaring maging ganoon. Alam mo, hindi sila, alam mo, sadyang maingat sila sa mga inilalabas nila sa publiko at minsan tahimik lang sila tungkol sa mga kaso. Si Sheriff ay nagkaroon ng mga one-on-one na panayam. Hindi ako sigurado kung dahil ba yon, alam mo na. Mas komportable lang siya sa ganong setting, alam ko. Sabi niya, hindi niya gusto, alam mo ang press conference na setting na alam kong maaaring mahirap kapag lahat ay sumisigaw ng mga tanong sa'yo. Isang bagay na tinweet mo tungkol doon, napansin ko Steve, ay may kinalaman sa tala ng Adult Protective Services. At ito ay kumalat na sa internet. Sa tingin ko, Brian Enton ng News Nation, makikita mo sa video na may business card sa harap ng pintuan ni Nancy Guthrie. Nung nagkaroon ng access ang media sa property habang ibinabalik ito sa pamilya, may mga taong kumuha ng litrato. Ano ang tumatak sa'yo dito? Na merong APS na business card at parang kakaiba ang timing nito.
Sa tingin ko mahalaga ito at dapat bigyan pa ng pansin. Nung umakyat si Brian Enton at nag-video, halos sa dugo lang siya nakatutok na naiintindihan ko naman. Pero nung nag-zoom in ako, napansin ko na may card na nakasuksok sa gilid ng door frame. And ito ay mula sa Arizona Adult Protective Services na isang division ng Arizona Department of Economic Security. Ang alam ko pero ang mga investigador na ito ay lumalabas at iniimbestigahan nila ang mga ulat ng halimbawa pang-aabuso sa matatanda, pananamantala, kapabayaan, mga ganong bagay. Kaya mukhang may isang bagay na naging dahilan para lumabas ang isang investigador at kumatok sa pintuan. Pupunta sila sa bahay at kung walang sumagot, mag-iiwan sila ng card. Binanggit ko ito sa Twitter mga 10 araw na ang nakalipas nagkaroon ng usapan pero kalaunan ay nawala rin. Sa totoo natanong ito kay Sheriff sa huling panayam pero binaliwala lang niya. Alam mo na, iyon ay kapitbahay na tumawag dahil nawawala siya, alam mo na. At iyon ang naging dahilan kung bakit sila pumunta para bumisita. Siguro nga, maaring totoo yon. Wala namang saysay sa akin yon kasi linggo yon nang mawala siya, inireport siya bandang tanghali kaya ibig sabihin nun at sinabi ng sheriff na siya mismo. Nang dumating sila at makita ang dugo, naisip nilang hindi lang ito simpleng nawawalang tao, mas malala pa, kaya tinawag na nila ang homicide. Sinabi niya na siya mismo ang pumunta nung linggo na ayon sa kanya ay bihira lang, hindi raw karaniwan na pumupunta ang sheriff sa ganitong eksena, kaya agad nila itong tinuring na crime scene. Bakit tatawag ang kapitbahay sa Adult Protective Services na sarado tuwing linggo at magre-report pa kung andyan na ang pulis kahit pag ginawa nila yon? Sinabi ng sheriff na iniwan ng APS investigator ang card na yon nung araw ding yon, linggo. Kung totoo yon, bakit nila hahayaan ang taong ito na maglakad sa crime scene kung saan may dugo? At aktual na hinawakan pa ang pinto at bintana, doon pa nilagay ang card kung saan may ringcam. Wala talagang sense. Feeling ko may mas malalim na kwento dito. Sa tingin ko ito ay isang bagay na sinubukan ko na. Tinanong ko na ang pinuno ng Department of Economic Security na siyang namamahala sa Adult Protective Services at nakuha na nila ang email ko. Binuksan na nila ito 14 na beses pero hindi pa rin sila sumasagot. Umaasa akong lalapit ang mga reporter at sabihing hindi nila ibibigay ang detalye ng kaso na tama lang naman. Mahalaga para sa akin malaman kung dati na bang naiwan yon or may investigador na naglakad mismo sa crime scene. Dahil tunay na problema yon at posibleng foreign DNA, kaya tingin ko dapat itong investigahan dahil may dahilan para kontakin siya. Pakiramdam ba nila na sinasamantala siya sa pera, parang nagpapautang ba siya ng sobra or may kasama siyang aide or tagapag-alaga? Pagsasamantala sa mga bagay, alam mo na maaring makatulong para malaman natin kung ano talaga ang nangyayari. Oo. At nakakaintriga kasi parang napag-uusapan na rin to ng ilan. Alam mo, binabaliwala lang ng sheriff, no? Pero tama ka, parang dumaan ito sa isang crime scene or may mas malalim pa dito. At hindi pa talaga natin alam. Inabswelto na ng sheriff ang pamilya at asawa nila matapos ang nangyari ayon sa mga salita niya. Matinding investigasyon ang ginawa, kinuha at sinuri ang sasakyan, telepono at iba pa, pero walang ebidensya. Pero mapapaisip ka, magiging bahagi kaya ito ng pag-uusapan natin sa huli? Yun talaga ang naging mahalaga sa huli. Maganda at tama ang obserbasyon mo at napansin mo rin yon. Napansin ko rin na nag-post ka tungkol sa signal sniffer. Naisip ko ang pacemaker pero napapaisip din ako dahil hindi ko talaga alam ang tungkol dito. Alam natin na nadidisconnect ito sa iPhone at sinusubukan ng bagong teknolohiya na tukuyin ito. Pero base sa paliwanag, mukhang hindi ito ang pinakamabisa. Hindi ko sinasabing hindi ito maaasahan dahil naniniwala akong gumagana at mahalaga ito. Pero hindi ito yung tipong mahiwagang scanner na agad magsasabi ng narito ang pacemaker kapag dumaan ka. Hindi naman talaga. Makinig ka, napakagandang teknolohiya ito na nagagamit natin sa search and rescue. Gayunpaman, ginagamit namin ito sa mga lugar tulad ng sa gubat o kung saan pinapaalis muna namin ang mga tagahanap para hindi makaistorbo ang kanilang mga personal na kagamitan. Pagkatapos, nagpapalipad kami ng helicopter or drone sa lugar para maghanap ng mababang frequency ng cellphone signal. Kahit paubos na ang baterya ng telepono o wala ng lakas para tumawag o mag-text, maglalabas pa rin ito ng mababang frequency na signal sandali. Yun ang kadalasan naming hinahanap.
Gayunpaman, kayang sagapin ng device na ito ang anumang RF or radio frequency signal at pagkatapos ay ipifilter bago ipakita sa display. Parang okay, galing ito sa isang medical device at dahil lahat sila tulad ng pacemaker ay tumatakbo sa isang particular na frequency band kaya maganda ito. Gayunpaman, kailangan ang mga pacemaker na ito ay tumagal ng 5 hanggang 7 taon ang buhay ng baterya. Naglalabas sila ng napakababang lakas, maikling distansya ng pagpapadala ng data at ginagawa lang nila ito bawat 3 o 4 na minuto. Kaya hindi ito isang device na nilalayong gamitin para iskan ang buong lungsod, talagang ginagamit lang ito para sa mas tiyak na layunin. Kung alam mong may tao sa isang limitadong lugar tulad ng avalanche, gubat o pagbagsak ng gusali pagkatapos ng lindol, malalaman mo rin kahit paano kung nasaan sila. Hindi ito para iskan buong lungsod pero maganda na ginagamit nila lahat ng meron sila sa ganitong sitwasyon. Meron kang kakayahan para gamitin ito, alam mo yon, hindi mo masasabi, kaya hindi ko sila masisisi sa paggamit nito. Hindi, naiisip ko rin ang mga resources na nauubos habang lumilipas ang araw. Ipinapakita nito kung gaano kahirap lutasin ang ilang kaso at nakakalito rin talaga. May 400 FBI agents, pati Apple at Meta, tumulong para bigyan ka ng high-tech na teknolohiya. Nakikipag-ugnayan ng FBI sa mga autoridad sa Mexico para alamin kung may balita na sila. At patuloy pa rin naming hinahanap ang taong ito na marami ang nagsasabi na hindi naman mukhang si Jason Bourne. Alam mo, pagdating sa pagiging pinakasophistikadong kriminal sa mundo. At ito, alam mo marahil ay isang halimbawa ng totoong sitwasyon kung gaano talaga kahirap lutasin ang ilan sa mga krimeng ito. Isa pa, alam mo itong genetic genealogy DNA ay nagkaroon ng maraming tagumpay kay Brian. Alam mo, sa kaso ni Brian Koberger, gumana ito. Sa kaso ng Golden State Killer, si Rachel Morin na mula Maryland ang biktima ng pagpatay na nabanggit natin. Bahagi iyon ng pagsubaybay sa taong hindi lumitaw sa CODIS gaya ng sitwasyong ito. Um, Nagamit mo na ba ang ganitong DNA technology sa paghahanap o pagsubaybay sa mga tao? At ano naman, gaano ka-epektibo ito sa ganitong sitwasyon na lumilipas na naman ang isang araw? At mukhang wala pa tayong mga suspek hanggang ngayon. Oo, nagamit ko na at pakinggan mo, sayang naman itong foreign DNA at hindi ko tinutukoy yung galing sa guwantes. Ang DNA na talagang mahalaga sa akin ay yung foreign DNA na natagpuan sa bahay na hindi kanya o ng sino mang kilalang tao ng pamilya. Napakahalaga nun, sayang lang at hindi nakalista yung tao sa CODIS pero sa tingin ko mahahanap pa rin nila gamit ang genealogy na ito. Binabago ng mga kumpanyang tulad ng Orthram ang buong kalakaran. Ibig kong sabihin, nakakabigla na nasusolusyonan nila ang mga cold case na 50 taon na ang nakalipas. Nakakamangha kung ano ang kaya nilang gawin ngayon gamit ang DNA technology na ito. Hindi lang Orthram, may iba pa, di ko lang alam pangalan, pero nakakagulat talaga kung paano sumulpot at nagawa ng Orthram to nalutas ang mga ito. At tingin ko sila ang responsable sa ilang kasong nabanggit mo. Pero sa tingin ko ngayon, mas tumatagal na ng kaunti dahil kailangan nilang tukuyin yung mga kamag-anak na malalayong na. Ginagarantiya ko na ito ay pangunahing prioridad at tiyak na maraming tao ang sabay na nagtatrabaho rito kaya mapapaikli ang oras. Maring may makuha tayo sa loob ng panahong gaya sa kaso ni Koberger. At sa tingin ko, matagal-tagal na rin itong nangyayari kasi kailangan mo munang dumaan sa quality control na isang kinakailangan. Ang paggamit ng external lab para sa CODIS ay hindi nangangahulugang hindi agad ipinadala sa mga laboratorio. Sinimulan na nila ang proseso kaya posibleng 3 o 4 na araw na lang bago natin malaman kung sino ang taong ito. At naniniwala ako na kung walang karagdagang surveillance, ito ang lulutas nito. Kung wala sa search warrant ang naglabas ng ebidensya, iyon ang magpapakita ng tunay na nangyari. Genealogy ang susi at tingin ko aabutin pa ng 4 hanggang 7 araw. At mapapaisip ka rin, ibig kong sabihin, base sa paraan ng pag-uusap nila tungkol dito, at sa katotohanang inilabas na nila ito sa publiko, mapapaniwala ka talaga. Parang higit pa ito, baka hindi lang ito DNA ng tagalinis ng pool or hardinero. Alam ko na yung mga tauhan ay nakapagbigay na ng DNA, kaya hindi nila alam kung sino yon. Kaya dapat kilala na sila ng pamilya at residente. Pero mukhang iba pa ito, kaya nakakaintriga. Pakinggan mo, alam natin meron siya. Nakita natin silang dumating, nakita natin yung tagalinis ng pool na dumating, nakita rin natin yung ilang iba pang tao na dumating. Kaya meron talagang mga taong regular na pumupunta doon. Pero yung mga taong iyon ay nagbigay na ng DNA base sa alam natin, kaya nandun na silang lahat. Kaya itong pagiging foreign, talagang foreign na DNA ay talagang nakakaintriga.
Kasi parang wala naman siyang bisita maliban sa pamilya niya, alam mo yon, at sa mga hindi kilalang kaibigan. Malamang ito na yung tao at ganun nga, sa kasamaang palad, mukhang nagkaroon ng konting pagtatalo or laban sa loob ng bahay. At alam mo yon, para makilala nila ang DNA mula sa ibang tao, ibig sabihin iniwan ng taong yun ang DNA niya. Pero alam mo yon, pwede tayong umasa sa pinakamabuti. Pero naniniwala talaga ako na mahuhuli ang taong ito. O Sa dami ng resources na ginagamit, ganun talaga ang pakiramdam. Sila at sa mga ganitong kaso rin, parang malamang hindi natin alam ang 75% ng alam nila sa puntong ito. Lalo na ang FBI, sobrang tikom nila. kapag may pakikitungo ako sa FBI, ganun sila, kinukuha nila yung information ko pero di sila nagbabahagi at pakinggan mo. Ganun din ang sinasabi nila sa lokal na pulisya. Kapag sila ang lead agency, kukunin nila lahat ng ebidensya mula sa lokal na pulisya pero napakakaunti lang ng ibinabahagi nila. Marami silang alam at malamang alam na nila kung sino ang tao ngayon. Nasa proseso na lang sila ng paghahanap sa taong iyon. Sa ngayon, Hindi pa sigurado, titingnan natin ang susunod na mangyayari at patuloy nating babantayan ito. Private investigator para sa mga nawawalang tao, si Steve Fisher. Salamat sa pagsama dito sa Law and Crime. salamat sa pag-imbita sa akin. Kung may alam ka tungkol kay Nancy Guthrie, kontakin ang Pima County Sheriff sa 520-351-4900. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa FBI sa 1800 Call FBI o pumunta sa tips.fbi.gov. Iyan na ang lahat para sa kasong inilahad ng Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube, Spotify, at ngayon, mapapanood na rin kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Kita tayo sa susunod.